the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning at panalangin ng pagpapala, kaayusan, panalangin ng buhay. Okay, maraming mga taong nahihirapan at punong-puno ng pinagdaanan. So sa ngalan ng Diyos ay makita natin yung maganda. Okay? Kaya may mga taong nagpapatuloy sa buhay dahil nakikita pa nila ang kahalagahan ng buhay. Okay? So sa umagang ito mga kapatid ay pag-usapan natin itong the bread of life. Okay? Nagkaroon ng comparison si Jesus sa Old Testament na tinapay. Yung binigay ng Diyos sa panahon ni Moses, at ang sabi niya, yung mga ninuno ninyo ay binigyan ng tinapay na mula sa langit pero namamatay. Pero sabi niya, yung ibibigay ko sa inyo, ang sinumang makakatanggap nito or tumanggap ay hindi namamatay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa patutuong ito, maraming mga, kahit yung mga Pariseo ay kumu-question sa pagkatao, o ganun talaga, no? Pag unang tirada ng tao ay yung pagkatao, sino siya, anong pinagmulan niya. So nakita nila na si Jesus ay mula kay Maria, kay Jose at Maria. So doon nagsimula yung pag-question nila sa authority tungkol sa mga pananalita ni Kristo. Kasi ang sinabi ni Jesus, siya ang tinapay na mula sa langit o bumaba mula sa langit. Napakatindi yun. Parang kung sa tao talaga, questionable yun. Kasi nakita nila si Jesus kay Jose at Maria. So ano bang tinutukoy ni Kristo? Itong tinapay na nagbibigay buhay. Na sinumang makakatanggap ito, hindi na magugutom at hindi na mamamatay o hindi na mauukaw. So ano ba ang magandang interpretasyon dito? May sinasabi ang mga manunulat na we are not satisfied spiritually or materially unless we know God or we know Jesus. Na ibig sabihin nila, if we have Jesus, we can find anything. So we cannot survive without God or without Jesus. So sa pagdating ni Kristo, ibinigay sa Kanya yung authority ng langit, ng lupa, ng ilalim ng lupa. Okay? Maging ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan kumpara kay Kristo. Talagang na kay Jesus na lahat. Kaya ito yung magandang patutuo na without Him, hindi di ba sabi niya sa John 14, 1-6 na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. And then walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So ang pinaka-keyword ay na kay Kristo. Okay? Sa pamamagitan niya, imagine sa pamamagitan niya, kaya niyang ibigay. Nung hindi kayang ibigay ng daigdig, ay kayang ibigay ni Kristo na mabuhay tayo magpakailanman. So, ang pinaka-keyword ay pananampalataya. Imagine sabi dito, pananampalataya ang nag-uudyok sa tao para maniwala sa mga sinasabi ni Kristo. Ngayon, kung kumukwestiyon ka kay Jesus, ang ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Dahil sinabi ni Jesus na walang lumalapit sa akin kung hindi siya inililapit ng Diyos Ama. Di ba? Na hindi coincidence yung na kay Kristo ka, yung paniniwala mo, hindi yan coincidence, kundi dahil may pananampalataya ka sa Ama. Okay? So, ang pagkakaiba lang sa pangangaral ni Kristo, kung sa daigdig, mula sa Old Testament, mga temporal na, di ba, parang kung sasakit pa, magkaroon ka lang ng pain reliever lang. Pero hindi siya totally gagaling. Kay Kristo kasi, restoration yung kanyang ibigay. Na buhay na walang hanggan, permanent satisfaction, yun ang gusto niyang ibigay. Now, kung bakit magkaiba yung pagkaing ibibigay ni Jesus, dahil mismo ang kanyang buhay ang kapalit. Yun ang pagkakaiba. Okay? Inialay ni Jesus lahat para lang mabuhay ang tao. Inalis niya ang sumpa ng kamatayan dahil sa pagkakasala ng tao. So nung dumating si Jesus, ay pinapangaral niya na ito ang mangyari sa tao
Dahil sa pagkakasala, mamamatay. Pero dahil sa pananampalataya, muling mabuhay. So yun ang kanyang pangangaral. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yan, ito pa, ang salita ng Diyos ang makapagpabusog ng tao materially and spiritually. Kasi ang term ni Kristo dito, He is the source of life. Okay? Na ang sinumang nasa Kanya, magkaroon ng sustenance. Alam niyo yung issue ngayon ay survival. Kung napapansin niyo noon, ang tao sa panahon ni Adan at Eva, umabot ng 900 plus, 969. May naitala sa Bible na umabot ng 969. Pero yung panahon natin ngayon, di ba sabi ni Kristo, anytime pwedeng mamamatay ang tao. Noon kasi namamatay lang ang tao pag pinarusahan ng Diyos sa Old Testament. Umabot sila ng 800, imagine 600. So, yung panahon natin, napakatindi kasi may 1-year-old namamatay na. Di ba? 5, 10, 15, 20, 30, 40. So, nag-exist na ang kamatayan. Kaya nung dumating si Jesus, gusto niyang ma-reassured ang buhay ng tao. Okay? So, dahil kay Kristo, bilang source ng buhay, upang magkaroon tayo ng survival, dapat andyan tayo sa Kanya. Okay? Sabi natin, Jesus has everything we need to provide spiritual life. Okay? Material and spiritual life. So, dito, tinatanong natin, gaano ba ito katutuo na si Jesus ang tinapay ng buhay? Paano ito? Paano magkatutuo ang mga bagay na ito? Maraming nagpatutuo kahit sa panahon ni Jesus, kahit si Pedro sabi niya, Panginoon, saan pa ba kami pupunta? Nasa iyo na ang salitang nagbibigay buhay. Diba? Yung mga apostol nagsasalita dito, kahit si Pablo, sabi niya, para sa akin ang buhay ay kay Kristo. And then ang kanyang kamatayan ay tagumpay. Okay? Hindi siya kawalan. So, because Jesus offered everlasting life, those who exercise faith in Him will be saved. Okay? Kasi alam nyo, given na Nung dumating si Jesus ay He offered salvation. At simple lang, faith. Okay? Paniniwala. Sumasampalataya. Di ba sabi niya? Sa John 6:35, ang lumalapit sa akin, lumalapit lang ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Okay? So, itong pagkain na tinutukoy ni Kristo na magbibigay buhay sa tao ay ang paniniwala at pananampalataya natin. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya sa anak. Kasi ibinigay na nga sa Hebrew, kahit yung sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos na walang ibang pangalan na ibinigay ng Ama sa daigdig kundi ang pangalang Jesus para ang tao ay mailigtas. Okay? Kasi ang mundo ay puno ng kapahamakan kung bakit hanggang ngayon ay nagkasala pa rin ang tao dahil napapalibutan tayo ng mga bitag. Okay? Ang daming mga bagay na nagpapalayo sa tao, sa Diyos. So dito, nung dumating si Kristo, nangako siya na ang sinumang tumanggap sa Kanya na yung kalooban talaga, yung totally tumanggap sa Diyos, ay hindi na magkaroon ng temporal, although nakakaranas tayo hindi na ibig sabihin na tumanggap ka sa Diyos, hindi ka na magugutom. Magugutom ka, pero makakahanap ka agad. Yun ang maganda Kasi sa panahon na andyan tayo sa Diyos, He provided everything. Sa pag-iisip mo, makakaisip ka na maayos. Para bagang dadalhin ka sa gusto mong mangyari. So yun ang pinaka-advantage kung meron kang Diyos. Kasi ang sabi ni Kristo, sa maikling panahon, makakaranas kayo ng ganyan. Pero yun nga, ang pinaka-advantage ay maikli lang at talagang masumpungan mo lahat kung ano yung kailangan mo sa daigdig na ito. So only Jesus can fill everything what is lack on earth. Ano ba yung lack on earth? Diba ang tao nalulungkot? O kung lumapit tayo sa Diyos, makakasumpong ka ng kaligayahan. Ano pa ang meron sa daigdig? Nawalan ka ng pera, nauubusan. So
So dahil may pananampalataya ka, umaasa ka, nakakahanap ka. Di ba? Sabi ni Kristo, humatok ka upang ikaw ibuksan, humanap ka upang ikaw makasumpong, humingi ka upang ikaw ibigyan. So yun ay mga pangako ng Diyos sa panahon na tayo'y nagpailalim sa Kanya. So ang daigdig ay puno ng gap dahil sa disobedience na ginagawa ng tao. Nagkaroon tayo ng gap ng lahat ng bagay dahil, yun nga, lumalayo tayo sa perimeter ng Panginoon. Pero nung dumating si Jesus, He provides love to bridge what is lacking on earth. Di ba? Si Jesus na ang nag-connect. Kung ano man ang pagkakulang natin, si Jesus na ang gumawa ng paraan para maibalik muli kung ano mang kulang o lacking sa daigdig na ito. So dito sinabi pa, He gives everything so that we can live comfortably with big hope. Okay? Kaya talagang nangangaral si Jesus sa atin na lumapit tayo sa Diyos. Okay? Yun ang pinaka-keyword. Magpailalim tayo sa Diyos. Diba sabi niya, walang magagawa ang tao kung siya'y hiwalay sa puno. Sino ba yung puno? Ang Diyos. Kaya kung tayo'y connected, malakas yung access sa Diyos. So, yung tinutukoy ni Jesus na sustenance, yung tinutukoy ni Jesus na provision, ay mangyayari yan sa tao. Although naubusan, nagkaroon muli. So, ganun yun. Hindi yung talagang matagal na panahon na nawalan ka. Yun talaga parang pinutol mo na yung connection sa Diyos. So, yung the bread of life na tinutukoy ng Diyos ay makapag-sustain sa mga mananampalataya. Sa John 6:27, sabi ni Kristo, huwag yung pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Kasi ang tao ay more on material na. Okay? Parang ano lang yon, mga temporal lang yon. Kundi ang mga pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay na walang hanggan. At yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Imagine na si Jesus ay may ganitong karapatan. Kaya simple lang naman ang hinihingi ni Jesus sa tao. Maniwala, tanggapin siya. Sumampalataya, ganun lang. Imagine sa panahon na reassure natin ang pananampalataya sa Diyos, maraming benepisyo ang binibigay ni Jesus sa tao. Lalong-lalo na yung peace of mind. Yeah? Laging sinasabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan dahil ang tao ay punong gulong-gulo sa daigdig na ito. So, pinapalakas ng Diyos mismo yung pag-unawa, ibinigay ng Diyos. Binuksan na, ito yung maganda binubuksan ng Diyos ang ating mga pag-iisip sa panahon na tayo ay connected, andyan sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Kasi, ibinigay na nga di ba? Given lahat. Ito yung pinaka maganda sa panahon natin. Kumpara noon, ang daming mga proseso para ma-meet mo yung kaligtasan, yung mga biyaya ng buhay, kautusan ang sinusunod nila noon, mag-aalay pa sila, maghahandog pa sila taon-taon. So ang daming requirement noon para lang ma-meet ng tao itong mga biyayang mula sa Diyos. Pero nung dumating si Kristo, andito na, binigay na, free. Wala kang dapat gawin kundi ang sumampalataya sa Kanya. Kasi binigyan sa ng ganong karapatan ng Ama para ipagkaloob sa daigdig. Okay? So, ang gagawin lang ng tao, kasi may nagtatanong, ano po bang gagawin namin, Panginoon, para ma-meet namin yon? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ba yung sinugo ng Ama? Si Jesus. Okay? Yun lang, sumampalataya, mga kapatid. Kaya ang pinaka-the best recommendation is to choose Jesus to survive here on earth. Ganun lang. Kailangang piliin mo ang Diyos. Piliin mo si Jesus para magkaroon tayo ng survival. So, mahalaga si Jesus sa buhay ng tao dahil sinabi niya, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? Minsan tayo ay nalilito na, naguguluhan sa daigdig na ito. Hindi nyo nga makamit ang tunay na kapayapaan without faith on Him. Kaya mahalaga po na tayo'y connected
malakas yung access sa Diyos kasi He is the way, He is the truth, and He is the life. So Jesus is the only way to salvation. Without Him, there is no hope for salvation. Kaya accept, mga kapatid, and believe He is the only way to heaven. Ang problema lang dito, kapag pumapasok na yung doubt ng tao, yon. Alam niyo ba kapag nagdadalawang isip ang tao, binigyan mo ng pagkakataon na pumasok sa iyong isipan ang diablo. So yun ang pinaka-disadvantage naman. Nasa panahon na tayo nag-alinlangan, nag-alala, yan, kapangyarihan ng diablo ang takot. Kaya sa panahon na lagi kang natatakot, yan, hindi maka-Diyos ang pag-iisip mo. So kailangan talaga ng tao ng assurance, kailangan ng tao ng umaasa. O yun lang naman eh. Alam niyo ba na si Jesus, kahit patay na yan, kayang buhayin ng Diyos kung talagang malaki ang iyong pananampalataya, pag-asa sa Kanya. So yun lang ang iwasan ng tao, yung pag-alala, yung takot. Kung baga para sa atin, wala ka nang magagawa. Alam niyo, merong magagawa ang Diyos. Kahit sa mga patay, merong magagawa ang Panginoon. So choose Jesus to survive here on earth. Jesus is the only way to salvation. So accept and believe in Him. He is the only way to heaven. Ito pang maganda, knowing Jesus will give you life forever. Dapat nga usisain natin kung kilala mo na ba si Kristo ng lubusan. Kasi kahit sa biblical times, although kasama ni Jesus ang kanyang mga apostol, parang hindi pa rin 100% yung kanilang pananampalataya. Sumasampalataya sila dahil nakita nila na makapangyarihan si Jesus. So sana hindi ganon. Nakadepende lang tayo dahil makapangyarihan ng Diyos. Dapat sumasampalataya tayo dahil kilala natin siya. Hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa kanyang pagiging Diyos. Sa pagiging kasama natin, di ba? Imagine, sabi pa nga ni Jesus, nakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig. Ngayon, kung kilala na natin siya at ang kanyang pangako sa atin ay pagagaanin, yan, di ba? Nangangako si Jesus tutulungan. Kaya laging sinabi ni Jesus na manalangin kayo, mag-ayuno kayo para mapagtagumpayan ninyo. Although ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan, pero dapat nga tayo din. Okay? Kung malakas ka na, and then meron pang kapangyarihan mula sa Diyos, di maganda yon. Kaysa puro lang tayo umaasa sa Diyos, mahina ka spiritually, di prone pa rin tayo sa problem-solving situation, prone pa rin tayo sa kahinaan, prone pa rin tayo sa doubt at pag-alala sa daigdig na ito. So, simple lang naman exercise natin yung pananampalataya. Bago gawin lahat, manalangin. Yan. Bago magsalita, mag-iisip mo na. Bago mag-iisip anong dapat gawin, manalangin mo na para maganda yung kalalabasan. Hindi yung kung ano-ano na lang ginagawa at iniisip natin. Kaya pangit ang environment na nakikita ng tao dahil nga hindi natin iniisip ang mga possibility or result sa mga iniisip natin at ginagawa natin. Ang tao naman ay protektado mula nung bumaba si Jesus sa daigdig na ito, naging protektado na ang tao. Hindi kagaya noon na talagang ang diablo ay pumapasok sa tao, ang daming na-possess, maraming mga tao na may 7 masamang espiritong pumasok sa tao. So ngayon ay protektado na dahil sa baptism na tinatanggap natin. So napakatindi na yung proteksyon ng Diyos sa tao. Ang kailangan lang gawin ng tao ay i-maintain yung pananampalataya, yung connection, yung access natin sa Diyos. Kasi kung kilala natin siya at kinikilala tayo ng Diyos, mas madali sa atin ang mabuhay. Madaling makita o makamtan yung pangangailangan ng buhay. Nahihirapan ang tao sa panahon na malayo siya sa Diyos. Kaya isa yan sa mga analyzation. Nahihirapan ka ba? Ibig sabihin, mahina pang pananampalataya.
Pero kung malakas ang iyong pagtingin, ang pag-asa sa buhay, yun, namumuhay na sa iyo ang Diyos. Maganda yung ganyang mga analyzation o mga palatandaan na sa panahon na malakas ka sa hamon ng buhay, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. So, ang tinapay na tinutukoy ni Kristo ay yung kanyang mga benepisyong ibinibigay sa tao. Na sumasampalataya ka, ito ang makakamit mo. Diba? Peace of mind, kakayanan, diba? Yung pag-asa. Yun ang magkaroon, yun ang mga elemento na magbigay sa tao ng permanent at satisfaction. Kasi kung wala sa iyong peace of mind, pananampalataya, kalakasan yan, parang ang lahat kulang, di ba? Pero kung nasa iyo ang spiritual na pag-iisip at pananaw, kahit simpleng bagay para sa iyo sapat na. Di ba? Ganun yun eh. It is about interpretation na makita natin na kung bakit nagkulang tayo sa mundong ito dahil tinitingnan mo ang mga bagay-bagay. Pero kung naisip mo na kumpleto ka na, buong-buo ka, masaya ka na, ibig sabihin, spiritual ang nangibabaw sa tao. So, yun ang pagkakaiba sa panahon na meron tayong Diyos. Kasi nakikita natin yung kung ano ang mahalaga. Okay? Kung ano ang pinaka-the best na gawin ng tao. Kaya ang sabi ni Kristo, huwag yung pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang mga pagkaing hindi nasisira na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya, magbibigay yan sa atin ng sustenance. Pag malakas ang pananampalataya ng tao, matibay ang kanyang ninanais, magandang kanyang ninanais. So, yung tinapay na bumaba mula sa langit ay ang Diyos, ang anak ng Diyos. Hindi naman kainin siya, kundi paniwalaan lang, tanggapin. Sumampalataya tayo dahil sa panahon na sumasampalataya tayo, magkaroon ng possibility ang lahat ng bagay. So, madali lang sa tao kamtan ang mga bagay-bagay dahil mayroong kaloob ang Diyos at siya mismo. Di ba? Siya na mismo eh. So, siya na mismo ang nananahan sa tao para maging possible ang lahat ng bagay sa mundong ito. So, yun lang. Maniwala, magtiwala, sumampalataya at yun ang tinapay na nagmumula sa langit, si Jesus. Amen. And in the name of the Father, the Son,